biyayang pangako niya sumilay na. Dakilang biyayang pangako Ating simulan ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Mga rin. ginigilig kong mga kapatid, mga minamahal kong mga kapanalig, sa pagkakaroon natin ng pagkakataon nidulog sa ating mahal na Panginoon ang ating mga pagkukulang at pagmamalabis. Ating kayong isang gunit sa banal na Eucharistic ito ang bawat kahilingan ng bawat isa ngayon na nakikibahagi sa healing mass na ito. Ang mga kapanalig nating nasa banig ng karamdaman, ang mga kapatid nating ngayon na dumaraan sa matinding pagsubok ng kanilang buhay. Itong mga ito, mga kapatid, ang siya makapagbabago ng ating buhay na katulad ng pagdiriwang natin ngayon sa kapistahan ng pagbabagong buhay ni Apostol San Pablo o the Conversion of St. Paul. Tayo na sa mga buhay, sa mga sandaling ito ay hinihingan ng pagkakataon na isang guni ang ating mga sarili. Idulog sa hapag ng Panginoon ang ating mga panalangin, ang ating pagsusumamo, ang ating pagkakandili, ang ating pagsisisi na unang-una mula sa ating mga kadustahan. At katulad ni San Pablo, ng kanyang matanggap ang biyaya ng pagbabagong buhay, hindi na siya muling bumalik sa dating buhay, kundi nagkaroon na siya ng tinatawag na pagbabagong buhay. Kaya naman mga kapatid, sa pagtagpong ito, pagsisihan natin at talikdan ang ating mga pagkukulang at kasalanan at hingan natin ng kapatawaran mula sa ating Panginoong Hesukristo. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, akay't patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rinang langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tinuruan mo ang sanlibutan sa pangangaral ni San Apostol San Pablo. Ipagkalob mong sa aming pagdiriwang ngayon ng kanyang pagbabagong buhay, kaming mga nagsisikap magbago para makadulog sa iyo. Sa tulong ng kanyang halimbawa ay maging mga saksi nawa na iyong katotohanang maasahan sa daigdig na ito. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa mga tao, "Ako ay isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito.
ipinagapos ko at ipinabilanggo sila, lalaki at babae. Makapagpapatotoo tungkol dito, ang pinakapunong saserdote at ang buong kapulungan ng matatanda. Binigyan pa nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco at pumunta ako roon upang dakpin ang mga tagasunod doon at dalhin dito sa Jerusalem upang parusahan. Magtatanghaling tapat noon at malapit na ako sa Damasco. Biglang kumislap sa aking paligid ang isang matinding liwanag mula sa langit. Nasubasub ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin, "Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig?" Ako'y sumagot, "Sino po kayo, Panginoon?" "Ako'y si Jesus na taga Nazaret na iyong pinag-uusig." Tugon niya. Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig ng nagsalita sa akin. At akin ding itinanong, "Ano po ang gagawin ko, Panginoon?" Ang tugon sa akin, "Tumindig ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng dapat mong gawin." Nabulag ako dahil sa kaningningan ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. May isang lalaki sa Damasco na ang pangalay Ananias. Siya'y taong may takot sa Diyos, tumutupad sa kautusan, at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, "Kapatid na Saulo, makakakita ka na." Doon din na nauli ang aking paningin at nakita ko siya. Sinabi pa niya, "Hinirang ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang mabatid mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang banal na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patotohanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, huwag ka nang mag-atubili. Tumindig ka, tumawag ka sa kanyang pangalan, at magpabinyag at magiging malinis ka sa iyong mga kasalanan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Purihin ang poon. Dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan, mabuting balitang aral. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang sumampalataya at magpabinyag ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan sa pangalan ko ay magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Mga kapatid, itong mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nakakatuwang isipin, mga kapatid, na may mga kanya-kanya tayong dahilan kung bakit tayo nagdiriwang. Ang pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia o ang ating healing Mass sa Veritas sa unang mga oras na ng araw na ito ng Huwebes, mga kapatid.
May dahilan tayo. Kaya nga, ang bawat isa sa atin nagpapadala ng mga text message, nagsusumamo na isama sa banal na misang ito ang kanilang kahilingan. Yung mga kahilingan na yan, pagpapagaling man, paghingi ng biyaya, pagbibigay ng kalakasan ng loob, bawat isa dyan mga kapatid, yan ang ating dahilan kung bakit tayo nakikibahagi sa ganitong pagdiriwang. At ang bawat pagdiriwang, mga kapatid, ay meron ding kanya-kanyang dahilan. Nakatulad nating paggunita sa kapistahan ng pagbabagong loob o pagbabagong buhay ng ating si San Pablo Apostol. Actually, that is a good reason to celebrate. Every conversion comes from an invitation from God. At katulad sa daan sa Damasco, na kung saan doon binago ng Kristo, ng Panginoon, ang tagpo ng buhay ni San Pablo, this is an occasion, a reason for us to celebrate. Hindi ba? Kapag tayo, mga kapatid, may mahal tayo sa buhay, kapag anak na nagbago ang buhay, no? Na bumalik sa tinatawag natin magandang takbo ng buhay, o kung minsan sasabihin pa lang nga sa atin, nagbagong buhay na to, no? Magpapamisa ako. Yun agad ang una. Kung yan, nagbago na talaga, magpapamisa ako. Ang pagpapamisa, mga kapatid, that is a celebration. A good reason to celebrate. Kaya ka nagpapamisa eh. Kaya ka nga nagdiriwang, kaya ka nga nagse-celebrate. That is one good reason to celebrate yung pagbabagong buhay. Bakit? Ito ay pagpapasinaya kasi. No? Unang-una, to have a new life, pagbabagong buhay, yan ang pasinaya. Pag-uumpisang muli, no? Ng pagtamasa natin ng biyaya. Kaya biyaya din ang bagong buhay. Every celebration comes from a blessing. You see, my dear sisters and brothers, mga ginigilo at minamahal kong mga kapanalig, ang tagpo kay San Pablo ang nagdulot sa ating ng inspirasyon na ipagpatuloy ang kanyang magandang simulain. Di ba? Simulain niya yung kanyang pagbabagong buhay sapagkat hindi na siya muling, ano bang tawag doon, Rafi? Yung tinatawag natin na lumingon. Yan, hindi na siya lumingon sa kanyang pagkakasal. Lumingon siya sa kanyang pinanggalingan, binalikan niya ang kanyang alaala nung siya po ay taga-tuligsa pa ng ating mahal na Panginoon, no? Nung siya po ay naging torturer ng mga unang Kristiyano, nung kanyang nilulupig yung mga Kristiyano, pinapapatay niya ang mga Kristiyano, binalaki niya yung mga alang-alang niya, pero hindi na siya lumingon doon sa pagkakamali niya na dating kanyang nakagawian. Again, hindi na lumingon si San Pablo. Ang alaala ay nasa likuran na niya na kanyang nakaraan. Paminsan-minsan binabalikan niya ito sa kanyang alaala. At doon niya napagtatanto na ang pagbibigay sa kanya ng Diyos sa daan sa Damasco ng karanasan ng pagbabagong buhay ay maaari din palang maranasan natin. Kung gayon, mga kapatid, every one of us, like St. Paul, before a sinner, has become a saint. Ano bang ibig sabihin ng isang santo? Ano bang kahulugan ng salitang pagiging santo? Sabi nila, no? Every saint have passed, but every sinner had their future. Na kung dati-rati mula sa pagiging makasalanan hanggang sa siya mapabanal ng ating mahal na Panginoon, yun yung tinatawag natin bagong buhay. Itinawid ni San Pablo, naitawid niya. Nang dati, bulag siya, no? Sa katotohanan ng pagmamahal ng Diyos, binulag din siya ng maringal at maliwanag na katotohanan mula kay Kristo. Sa daan sa Damasco, binulag siya ng liwanag na yan. Bakit kailang mabulag siya? Bakit hindi lang basta-basta ipakita na lang sa kanyang katotohanan, mga kapatid? Kailangan manumbalik tayo sa unang karanasan ng kadiliman ng buhay natin. Ang unang karanasan ng kadiliman sa buhay natin, unang tayo nasa sinapupunan ng ating mga magulang, ng ating mahal na ina. At sa paglabas natin, mga kapatid, hindi ba ang liwanag din ay tila bagang bumubulag din sa atin?
Ganun ang nangyari kay San Pablo. Nanumbalik ang kanyang paningin. This time, hindi na niya tinitignan ng kanyang ganang paningin ang kabutihan ng Diyos. Hindi na sa kanyang ganang kakayaang tumingin at makakita ng biyaya ng Diyos. Kundi ngayon, binigyan siya ng pagkakataon hindi lang mabago at mabigyan ng bagong buhay. Binigyan din siya ng ating mahal na Panginoon ng bagong pananaw at pagtingin sa biyaya ng Diyos. Yun yung bagong buhay. Doon nag-umpisa ang bagong buhay. When we start and begin to see things differently, and this time with a new perspective. Nakita na ni San Pablo yan. At ganoon din mga kapatid, ang pagtugon natin sa pagsunod sa Panginoon natin Jesucristo sa Ebanghelyo ni San Marcos ngayon ay pagbibigay sa atin ng bagong pagtingin, a new perspective, no? That will change our lives forever. Yan din po yung hinihingi sa atin ng pagkakataon ng programa nating Healing Touch sa Veritas, lalo sa ating letter sender ngayon, di ba? Bigyan natin ng bagong pagtingin yung tao, yung ating letter sender. Bigyan natin ng bagong pagtingin sa kanyang kinabukasan. Ang bawat isa sa atin na humihingi ng tulong at payo. Kaya nga natin pinapayuhan yan eh. Kaya natin binibigyan ng ating opinion. Bakit? Kasi bawat isa sa atin, mayroon natin nakagawian na paningin, na mayroon tayong nakagawian na buhay. Nasasanay na tayo. Nasanay si San Pablo sa dati-rati, masaya siya pag nakikita niya ng durusa mga Kristiyano. Eh, di ba, yan din ang pangalawang mensahe sa ating pagdiriwang ng kapistahan ng pagbabagong buhay ni San Pablo. Hindi lang liwanag ang nagbumulag sa kanya. Ano ang dating nagbumubulag sa kanya? Yung kanyang tuwa at kagalakan sa tuwing pinapatay. Tinutugis niya ang mga Kristiyano. Tinutuligsan niya ang mga Kristiyano. Hindi niya namamalayan, bulag siya sa katotohanan, hindi ang Kristiyano palang inuusig niya. Kundi ang inuusig niya mismo, si Kristo. Yun ang tinig na narinig niya. So mga kapatid, hindi lang nabuksan ang mata ni San Pablo, narinig din niya, nabuksan ang kanyang tenga nang ibulong sa kanya ni Kristo. Saul, bakit mo ako tinutugis? Bakit mo ako tinutuligsa? O, di ba? Bakit mahalagang malaman natin hindi lang matang binuksan kay San Pablo, kundi ang kanyang pamamaraan ng marinig, ang tinig ng Diyos. Nabibingi siya sa tinig ng kanyang kapaligiran. Nabibingi siya, mga kapatid, nawala na siya ng pandinig sa pagsusumamo ng bawat Kristiyanong kanyang tinutugis. Ang bawat hikbi at pag-iyak ng pagdurusa ng mga Kristiyano nung una na tinutulis at tinutugis ni San Pablo, nabibingin na siya, wala na siyang pakiramdam. Pero nung bulungan siya ng Diyos, nabuksan muli ang kanyang tenga. At hindi lang ang kanyang tenga, liban sa mata at paningin, kamalayan ang nabuksan sa kanya, nabuksan ang kanyang tenga at nabuksan ang kanyang puso. Natunay nga, sa kanyang pagtuligsa at pagtugis sa bawat Kristiyano, hindi sila ang kanyang tinutugis, kundi ang kanilang sinusundang si Kristo. Kapatid, buksan mo ang isip mo, buksan mo ang mga mata mo, buksan mo ang pandinig mo, buksan mo ang puso mo. At ang bukas na puso, yan ang pugad ng pagbabagong buhay. Diyan, no? Mananatili. Diyan sa pusong bukas na yan, mga kapatid. Diyan hihimlay ang bagong buhay. Diyan papasok, diyan mamamahinga. At diyan mananatili ang bagong buhay na hinahangad natin sa buhay. Kaya naman, maging halimbawa natin sa San Pablo Apostol. He was a sinner, but became a saint. He was a torturer, a persecutor. But when he learned to open his mind and ears, he learned to love. Hindi lang niya minahal ang mga Kristiyano. Hindi lang siya naging Kristiyano. Minahal niya si Kristo. Bakit? Nagbukas siya sa kanyang kalooban. At ang pagmamahal sa Diyos, mga kapatid, o ang salitang pagmamahal, never yan naging kasalanan. Dati mahal lang ni San Pablo ang kanyang sarili, ang kanyang kaligayahan. Hindi masama na mahalin mo sarili mo ang iyong kaligayahan. Pero mas mainam pag matutunan mong mahalin yung pinanggagalingan na iyong kaligayahan. Na pinanggagalingan. At alam mo, mapagtamo, saan ka ba galing? Sa pagmamahal ng Diyos. Diba?
It was never a sin to love, but sometimes we become sinful when we love the wrong person. We love for the wrong reason. We love for the wrong place. Pero Paul, sa San Pablo, naroon siya sa tamang Diyos na pinamahal niya. Nandun siya sa tamang pagkakataon. Nandun siya sa tamang lugar sa daan papuntang Damasco. At doon, nakita niya, nasumpungan niya ang kanyang pag-ibig. At ang pag-ibig na yan, ang siya nagtulak sa kanya, hindi na ngayon tuligsahin at tugisin si Kristo at mga Kristiyano, kundi ginamit niya ito para mahalin, ipagtanggol ang pagmamahal niya kay Kristo at sa kanyang kapwa Kristiyano. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manalangin tayo sa Diyos, Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating bokasyon na maging ilaw ng sanlibutan. At sa bawat pagdalangin natin, mga kapatid, ang ating itutugon, Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating simbahan, ang bayan ng Diyos, naway maging dakilang ilaw na nagliliwanag sa kadiliman ng ating mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga pinuno ng daigdig, naway magbigay ng sinag ng pag-asa sa buhay ng mga naghihikahos at nangangailangan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging tulad ng ilawan sa tuktok ng bundok upang maging gabay ng mga taong naglalakbay dito sa lupa patungo sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang mga may sakit, mga matatanda at mga napapabayaan, naway hindi mawala ng pag-asa sa pamamagitan ng liwanag na ipinakikita ng mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao, naway tanglawan ng walang hanggang liwanag. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Idulog din po natin ang bawat kahilingan ng ating mga kapanalig na hanggang sa mga sandaling ito ay nasa banig pa rin ang karamdaman. Ang mga kapatid natin hanggang sa mga sandali ito ay gising pa at naghihintay ng kasagutan sa kanilang mga suliranin at pinagdadaanan. Ang bawat kahilingan natin lahat na kasama natin ngayon dito sa pagdiriwang natin ng Healing Mass sa Veritas at sa ating mga kapanalig na sa kanilang mga tahanan na ngayon ay sumusubaybay. Ipanalangin natin ang bawat kahilingan na yan at idulog sa ating banal na pagdiriwang na ito. Ama ng kabutihan, liwanagan mo kami. Ama naming Diyos, bigyan mo kami ng bagong kamulatan at lakas upang maitalaga namin ang aming sarili sa paglilingkod sa aming mga kapatid, upang liwanag mo ang tumanglaw sa lahat. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Amen. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang dambana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Patuloy kayong manalangin mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa banal na pagdiriwang kami naway lubusang maliwanagan ng espiritu ng ilaw ng pananampalataya na siyang suminag kay Apostol San Pablo
para may palaganap ang iyong kaningningan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang. Sa nilingap mong kawan, ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuna ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Panginoon, Osana, Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ngayon ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng bibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Honesto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Kaisa ng kanyang kabiyak sa puso ng San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Pablo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpa
sa walang hanggan. Amen. 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 At sa tagubilin na nakagagaling ng utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin na may lakas ng loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami. Sa amin At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa anumang kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pagmamahal ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, magbahagi na po tayo ngayon ng pagbati ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Kapayapaan. Mga ginigiliw kong mga kapatid, narito ang ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Siya, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na nakikibahagi ngayon sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus. Tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ko sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalan. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay. Iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpaalab sa ningas ng pagmamahalan. Sa lubhang dumarang kay Apostol San Pablo para kanyang mapagmalasakitan ang lahat ng mga pagtitipon ng iyong sambayanan. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain nawa tayo ng mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humaya tayong lahat at magdiwang kay Kristo Jesus. Salamat sa Diyos. Charis hostia, which lipat dis ostium, bella premun hostilia, darobur fer auxilium, unitrino que Domino, sit sempiter na gloria, qui vitam si ne termino, nobis donet in patria. Amen. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo, pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo kabanal-banalan na sakramento sa altar.
Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig. Nakasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan dito sa Radio Veritas. Lalong higit sa ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman. Ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Ngayon din ipinalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan at takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyariang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may ipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Panalangin ng pagbabasbas. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapalay, pinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandaang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalis at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapatatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Iniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanan ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawar nawa tayo ng makapangyarihan Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novoce datritui prestet fides supplementum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti
Caburtroque comparsi laudatio. Amen. Amen. Panem di cielo prestitis Tieis. Omne delectamentum in se habente. Oremus. Deus, cui nobis sub sacramento mirabili, passionis tui memoriam reliquisti, tribue coesimus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mystera venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis vigeter sendiamus, cui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na tao at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos sa totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang banal na kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihis sa Kanya. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be